Pinakaramdaman niya ang sarili at wala naman siyang ibang naramdaman maliban na lang sa pananakit ng kanyang kalamnan. Masakit lang po yung katawan ko. Nakangawin niyang sagot. Oh, it's because of the bruises you got from the accident. Don't worry, I'll give you a pain reliever. Thank you, Doc. You're welcome, Mrs. Voldemort. Bumukas ang pintuan at iniluwan nito ang kanyang asawa. Lumiwanag ang mukha nito nang makita siya bago ibinaling ang tingin sa doktor. How was she, Rave? She's doing great. I'll call you once all the tests are done. Tugon ni Raven bago tinapik ang balikat ni Acer. I need to go, bud. Naiwan silang dalawa ni Acer sa loob ng silid. Nang lumabas na ang doktor. Naglakad ang lalaki sa gawin niya at umupo sa dulo ng kama. Acer seems like weighing her reaction kung magagalit ba siya o hindi na nandito ang lalaki. Hey, mahinang tawag pansin ito sa kanya. Isang alanganing ngiti ang kanyang pinakawalan. She cannot understand herself because she felt so happy seeing him right now. How do you feel, Agape mo? May masakit ba sa'yo? Or do you want anything? Sunod-sunod nitong tanong. Bigla na lang pumatak ang luha sa kanyang mga mata kaya natatarantang lumapit sa Acer sa kanya. Hey, why are you crying? Do you want me to call the doctor back? No. I just wanna hug you tight, Acer. Anya't hindi na hinintay pa ang sagot nito. She hugged him tightly, kahit paramdam niyang natigilan ito sa kanyang ginawa. But seconds later, Acer hugged her back too. And she felt so contented, para bang may parte ng puso niya ang muling nabuo. It feels so good having you in my arms, Agape mo. Masuyo nitong saad at hinalikan siya sa tuktok ng kanyang ulo. Mas sinigpitan pa niya ang yakap ng lalaki, habang humahagulhol ng iyak. Kanina habang nasa kalagitnaan siya ng pagtakas sa mga gustong pumatay sa kanya, ay isa lang naiisip niya. If ever she died right away, ay magsisisi siya dahil hindi niya pinagbigyan ng pagkakataon si Acer. She loves him so much that it hurts that he lied. But now with her near that experience, she realized that love isn't about getting mad at what your partner did wrong, but it was about staying and understanding while sorting things out. Now, she wanted to stay with him and spend the rest of her life with Acer, even if she'll die because she won't let him go. Hindi na siya magsisisi at manghihinayang pa dahil nagawa na niya ang bagay na gusto niyang gawin. I'm sorry, Acer. Anya't nag-angat ng tingin sa lalaki. Acer was staring at her too, full of longing in his eyes. What was that for? Sorry, for pushing you away and doubting your love. Instead of running away, I should have stayed and listened. I don't care anymore now, Acer. I'm going to stay and fight with you like what you asked me to do. Handa na ako ipaglaban ka kahit na sino pang kaharapin natin dalawa. Why aren't you saying anything? Nagtataka niyang tanong na makitang nakatitig lang sa Acer sa kanya. Ayaw mo ba sa sinabi ko? Ha? No, Agape mo. I'm just surprised at what you said. Matama niyang tinititigan ng asawa at hinahanap sa mga mata nito kung totoo ba ang sinasabi nito. It's not that she was doubting him, but he was a man full of secrets. And right now, she wants his honesty. Hinaplos ni Acer ang kanyang pisngi saka siya pinatakan ng mabining halik sa noo. You're so determined to push me away a while ago. That's why I was taken aback at what you said right now. But that doesn't mean I don't like it. I was waiting for you to say those words, Agape mo. Paliwanag nito. Then if you like it, kiss me, Acer. Pilyong umisi si Acer sa kanyang sinabi at agad na sinakop ang kanyang mga labi. His kiss was slow and needy, yet still very passionate. Maya-maya pa'y pinalalim na nito ang halik na iginawad sa kanya. Acer started sucking her upper lip, while his hand began to caress her waist up to her breast. I really miss this lips, Agape mo. Bulong nito sa gitna ng kanilang halikan. Napangiti siya at muling sinakop ang labi ng lalaki pero unti-unti itong umatras na kanyang ipinagtaka. We need to stop. Hingal nitong sabi. Sumimangot siya at bahagyang nakaramdam ng pagkayamot.
Kita niya ang mapanuksong ngiti na lalaki kaya kinuha niya ang unan na nasa kanyang tabi. Pagkatapos ay hinampas ito sa muka. Umalingaw sa buong silid ang tawa ni Acer kaya mas lalo siyang nainis. Pinaglalaruan mo ba ako? No. Tumatawang sagot na lalaki habang hawak-hawak pa nito ang sariling sikmura. Stop laughing, will you? Hindi ka nakakatawa. Pairap niyang saad. Ilang segundo pa itong natatawa bago tumigil at pilit na pinaseryoso ang mukha. Isang matalim na titig ang ipinukol niya dito kaya tuluyan na itong tumahimik. I'm sorry, agape mo. It's just that I can't kiss you for a long time. I'm starting to get horny and you haven't recovered yet. Seryoso nitong wika. Mula sa mga mata ng lalaki ay bumaba ang tingin niya sa jeans nitong suot. He wasn't lying though because he was already on his hard-on. Do you want me to tame the awakened wild beast down there? Mapang-akit niyang saad. So much that I wanted but I want to see the test results first. So my little kitten should behave okay? Tukso sa kanya ng asawa at ginulo pa ang kanyang buhok na para bang isa siyang bata. Inis na tinabig niya ang kamay nito kaya muli itong natawa. What's with you today? You must have missed me so much kaya nagkakaganyan ka. Ewan ko sa'yo. Mabuti pa ipagluto mo ko dahil bigla akong nagutom. Masungit niyang utos dito. Yumakap si Acer mula sa kanyang likuran. Pinatakan nito ng mumunting halik ang kanyang balikat kaya siya napapikit. His kisses and touches seem like fire that directly ignites her desires. Her period must be coming kaya ganito siya ngayon. She was an irregular kaya hindi niya mahulaan kung kailan siya dadatnan. This must be also the reason kaya hanggang ngayon ay hindi pa rin sila nakakabuo ni Acer. Come to think of it, matagal-tagal na nilang ginagawa ang bagay na iyon. She must visit an OB one of these days para magpa-check up. What do you want to eat aside from me? Natatawa niya itong siniko na agad namang nasalag ng lalaki. Tigilan mo ako sa mga kahanginan mo, Acer. Seriously? What do you want to eat? Isang mahinang ungol ang kanyang pinakawala ng maramdaman ang labi ng asawa na pinaglalaruan ng kanyang punong tenga. Why aren't you answering? Tanong ulit nito habang patuloy pa rin sa kalandi ang ginagawa. Ew. I told you, I wasn't part of the option. Then, cook me pancakes. Kagaya nung iniwanan mo sa kondo ko. Did you like those? Bulong ni Acer sa kanyang tenga. She giggled because of the tingling sensation coming from his breath. Nilangon niya ang lalaki at agad niya itong pinatakan ng halik sa pisngi. I like those, Acer. And I wanted to eat lots of it. Paglalambing niyang sagot. Then, pancake it is. Just wait for me here, okay? Tumango siya kaya tumayo na si Acer sa kama. Sunundan niya ng tingin ng asawa na papalabas ng silid bago humiga at kinuha ang kanyang cellphone para kausapin ng kanyang secretary. But to her surprise, Acer already called his office at ito na rin ang nagdahilan kung bakit hindi siya makakapasok. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nakaidlip saglit. Ginising na lang siya ng mabangong aroma ng pancakes na bagong luto. Nang magmulat siya ng mata ay bumungad sa kanya ang mukha ni Acer na nakaupo sa tabi ng kama habang hinahaplos ang kanyang pisngi. Lumingon siya sa bedside table at agad na naglaway ang kanyang bagang nang makita ang kanyang nirequest na pagkain. Eat now, Anika. It's a special delivery coming from your very handsome husband. With love. Ngayon ko lang napansin kung gaano ka ka-corny, ha? Perap niyang puna saka kumuha na isang piraso ng pancake at sinubo. Ang sarap talaga. But something is missing. May condensed milk ka ba? Meron, agape mo. Kaso kailangan pa natin gisingin ulit para... Aray! Aray! Hindi na nito natapos ang iba pa sanang sasabihin nang pingutin niya ito sa tenga. Di ka lang mahangin. Bastos ka din mag-isip. Sorry na. Namumuro ka nakakapanakit sa akin. Bakit ikaw ba? Hindi ka namumuro kakapanakit ng damdamin ko? Nakapamewang niyang sumbat dito. Sorry na. I will just buy a lot of condoms to ease your mood, okay? Wait for me here. Paalam sa kanya ni Acer. Pinatakan siya nito ng halik sa noo bago kinuha ang susi ng kotse at nagmamadaling tumakbo palabas. Lihim siyang napangiti. Why does she like the thought of bossing him around?
Mabilis na nakabalik sa kondo sa Acer at agad na inilatag ang kanyang hininging contents. Kunot noon niya itong tinignan dahil sa dami ng binili nito na may iba't ibang brand. I bought a lot because I forgot to ask you what brand you prefer. Nakangawing sagot nito nang makita ang kanyang expression. You could have bought 3 of those. Pareho lang naman ang lasa niyan. Talaga? The sales lady told me they got different tastes. That's why I bought all of them. Kunot noon itong sagot na tinawanan niya lang. Pinola ka lang noon para bumili ka ng marami at naging effective naman. A mafia was fooled by a sales lady. Tukso niya rito. I should have stick to my guts na bilhin yung pinakamahal na brand. Nailing pa nitong komento habang isa-isang tinitingnan ang mga pinamili. Okay na rin yan. At least marami ka ng stocks at hindi na natin kailangan bumili pa sa loob ng ilang araw. I didn't know you like this thing so much. Nailing pa nitong dagdag. I didn't know too until I got a taste of it. She shrugged her shoulders. Masaya nilang pinagsaluhan ng pagkain at nagsubuan pa. Matapos iligpit ni Acer ang kanilang pinagkainan ay bumalik ito sa silid na tinutuluyan niya. Acer, napalingon sa kanya ang lalaki na kasalukuyang palabas galing sa banyo. What is it, agad pa mo? About what happened earlier. Was it your father? Alanganin niyang tanong. Dumaan ang lungkot sa mga mata nito at nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga bago nagtungo sa kinauupuan niya. Masuyong inabot ni Acer ang kanyang kamay at marahang pinisil. I'm sorry about what happened earlier, Agape mo. I assure you that no one will harm you again. Poprotektahan kita kahit na anong mangyari. Seryoso nitong saad. Pagkatapos ay kinabig siya ng yakap. Yumakap naman siya pabalik sa lalaki. May alinlangan man sa puso niya na maaaring mas marahas pa ang susunod na hakbang ni Vincent. Naniniwala naman siyang hindi siya pababayaan ni Acer. Agape mo, did you put something in our food? Kumala siya ng yakap sa lalaki at nagtataka itong tiningnan. What are you talking about? Why do I feel so sleepy all of a sudden? Nagtataka rin itong tanong sa mapupungay na mga mata. Napakamutuloy siya ng ulo dahil wala naman siyang ideya kung ano ang nangyayari. Bigla niyang natutop ang bibig sa bagay na pumasok sa kanyang kukote. Acer, hindi kaya expired na yung nilantakan natin condense? O di kaya yung harina ng pancake na ginawa mo? Tumayo siya sa kama at nagpaalam saglit sa asawa para tingnan na expiry date ng kinain nila. Pero wala namang expire sa mga iyon at wala din naman siyang nararamdamang kakaiba. Bumalik siya sa silid subalit nadatna na lang niya sa Acer na tulog na. Siguro ay pagod lang ang lalaki kaya kinumutan na lang niya ito. Napalingon siya sa cellphone ni Acer nang umilaw ang screen nito. Danampot niya iyon at nakitang Raven ang pangalan ng caller. Ito marahil ang doktor na nag-asikaso sa kanya kanina kaya naisipan niya iyong sagutin. Magsasalita sana siya nang maunahan siya ng lalaki sa kabilang linya. Bud, congrats! Your wife is pregnant! Hindi siya agad nakapagsalita sa narinig mula kay Raven. Para nagkakarera ang puso niya sa labis na tuwa. Sa wakas, magkakababy na sila ni Acer. Hey Bud, are you still there? Untag na Raven sa kabilang linya. Lumunok muna siya at napatikim pa bago sumagot. Hello? Si Anika to? Mahina niyang anas. Oh, holy crap! Sagot naman ni Raven na binuntutan pa ng halakhak. I thought Acer collapsed out of joy kaya hindi nakasagot agad. Siya naman ngayon ang natawa. Ano kaya magiging reaksyon ni Acer kung sakasakali? Right then, a bright idea pops out of her mind. Mr. Gonzalez, can you keep my pregnancy secret for now? Huh? Why? I want to surprise him. Kaya pwede bang secret lang muna natin ito? Kagatlabin niyang pakiusap. She wanted everything to be memorable kaya naman magsaset siya ng date kung kailan niya sasabihin. Ganun ba? Sige. No problem, Mrs. Valdemar. Congratulations by the way. Thank you, Dr. Gonzalez. Masaya niyang wika. Sandali pa silang nag-usap tungkol sa resulta ng mga isinagawang test sa kanya. Luckily, everything was fine, including the baby. Kinausap din siya ng doktor na kailangan niya magpa-check up
sa ubi para sa mga vitamins at iba pang kakailanganin na isang buntis. Pagkababa niya ng telepono ay hindi mapuknat ang ngiti sa kanyang labi. Now she knew why she was acting strange lately. Kaya siguro ang hilig niya sa pancake dahil naglilihi na siya. Oh my God. Mahina niyang tili para hindi magising ang tulog niyang asawa. I should think baby names ngayon pa lang. Humiga siya sa tabi ni Acer at yumakap dito. No words could explain how happy she is right now. Mas lalo lang nadagdagan ng kanyang dahilan na ipaglaban ng asawa niya. Maya-maya pa ay hindi na lang niya namalaya na nakatulog na pala siya sa isiping iyon. Abala si Sandro sa pag-aayos ng kanyang sakyan nang makarinig siya ng kaluskos mula sa labas. Tahimik niyang inoobserbahan ang paligid habang inihahanda ang kanyang barila. Nobody knows where he is right now kaya nakapagtatakang may taong umaaligid sa kanyang lungga. While observing the surrounding, he sensed that the intruder was alone pero hindi pa rin siya nagpakakampante. Dahan-dahan niyang nilapitan ang pinto at sumandal sa gilid noon bago ikinasa ang kanyang barila. Matapos makapwesto ay sakto naman ang pagbukas ng pintuan kaya agad niyang tinutukan ang mapangahas na pumasok. Who are you? Malamig niyang tanong habang nakatutok ang kanyang baril sa ulo ng estranghero na may suot na itim na hoodie. Nagtaas naman ito ng kamay. Napatingin siya sa suot nitong singsing at nang mapagtanto niya kung sino ang lalaki ay ibinaba niya ang kanyang barila. Why are you here, Helios? Casual na humarap sa kanya ang nakababatang kapatid at nagtanggal ng hoodie sa ulo. Long time no see, kuya. Nakangiti nitong wika. Helios was his 15 years old younger brother from his father's side, the mafia heir of the Moretti family. The family who never once considered him as one of them dahil anak siya sa labas. What do you want? Tamad niyang tanong sa kanilang pasan ng kapatid at nagtungo sa kanyang motorbike. Naramdaman niya ang pagsunod ni Helios sa kanyang likuran. Your place seems nice for a man who was hiding. Puna ng lalaki habang inililibot nito ang paningin sa paligid. Do you know, it took me a month to locate this place. Stop blubbering and get straight to the point, Helios. I know you're not here to give a dumb compliment about this shitty place I'm in. Umangat ang sulok ng labi ni Helios sa sinabi niya at napailing pa. Cold as always. Tumayo ang lalaki at naglakad palapit sa kanya. Nagtataka niya itong tiningnan. Lalo na nang hubarin ni Helios ang suot nitong singsing habang hindi inihiwalay ang tingin sa kanya. This was yours to begin with. Father was already waiting for you to come home, kuya. You already fought too much of our men para lang hindi ka makabalik sa pamamahay natin and besides, you know, you can't run away forever from us. Seryosong wika ng kanyang kapatid. Iniabot ni Helios sa kanya ang suot nitong singsing pero malamig niya lang itong tiningnan at hindi tinanggap. I don't want that ring. And tell your father, I'm not accepting that position. You were Mariano's favorite, right? Then play like a good dog to your father and leave me alone, Helios. I'm not interested in any of these shits you're offering me. Mahaba niyang litanya bago tinalikuran ng kapatid. He can't help himself from getting mad. The memories of how Mariano mocked him, for he was incapable of leading the family because his mother was a nobody with no wealth and no connection. He always does his best pero baliwala pa rin ito kay Mariano until his father married another woman who can give him more power. Helios' mother. Papa will kill me if I fail to bring you back. Anito na ikinalingon niya. Pagaksyang natawa. Can Mariano kill his favorite son for real? That was the lamest joke he ever heard all his life. Stop fooling me around with your lame dramas. Go back to Italy and send this to him. Anya sa kabinigyan ng middle finger ang kapatid. Bumunghalit ng tawa si Helios at ilang sandali din bago ito tumigil kasabay ng pagbigkas nito sa pangalang hindi niya inaasahan. Anika. Sa sinabing iyon ni Helios ay muli siyang napatigil sa paglalakad at matalim ang mga matang bumaling sa kapatid. It's been months since he last saw her. The last time he checked, she was doing great with Acer and he also saw how sincere Acer is in loving her kaya lumayo na siya. You can't touch her, Helios. May pagbabanta niyang pahayag. I know. Kibit balikat nitong sagot. But her father-in-law can.
What? Annika was recently attacked by her father-in-law. Luckily, her husband saved her. But how long do you think Acer can stand and protect his wife and win over Vincent? Hindi siya nakasagot. Based on Vincent's power and alliance right now, Acer can't win over his father unless he can dethrone him as the head of their family, which was a very impossible option for now. If you want to save the daughter of the man who helped you years ago after running away from our household, then you'll be needing more power. Prangkang sabi ni Helios. And how are you sure that Mariano will lend me the power I needed to fight that filthy old man Vincent? Taas kailan niyang tanong. Isang matagumpay na ngisi ang sumilay sa labi ni Helios sa kanyang tanong. Have you forgotten already how Vincent abandoned our family? All of our alliance also abandoned us. We lost a lot, Kuya. Luckily, we got the Volkovs of Russia. Papa was just waiting for his time to get back at them, and he thinks you're a good asset. Umangat ang sulok ng kanyang labi. There you go. Now he's coming for me because I got a purpose. Naiiling niyang komento. Stop being a jerk and come home with me. It's a win-win situation anyway. Kibit balikat nitong wika. What will be my purpose, Helios? Malamig niyang tanong. You will marry an Ivanov in exchange for the power you need to protect the woman you love. Nalimpungatan si Annika nang makaramdam siya ng kumikiliti sa kanyang pisngi. She also smelled a hot minty breath on her cheeks. Nang magmulat siya ng mga mata ay bumungad sa kanya ang nakangiting mukha ng kanyang asawa. Morning, agape mo. Bati nito sa paos na boses. Saka siya hinalikan sa tungki ng kanyang ilong. Morning, nakangiti niyang tugon. Acer hugged her tighter at isinubsob nito ang mukha sa kanyang leeg while slowly nibbling her skin. Napapikit siya habang dinadama ang kalikutan ng dila ng asawa. Maya-maya pa'y tumigil sa Acer at sinalubong siya ng titig sa asul nitong mga mata. I miss you so much, agape mo. I miss my morning to be like this. Pag-amin ng lalaki habang marahang hinahaplos ang kanyang pisngi. I miss you too, Adam. Sa pangalang binanggit niya ay napatitig sa kanyang asawa. Why? You don't like to be called by that name? Nakataas kilay niyang tanong. Nagulat na lang siya na isinubsob ni Acer ang mukha nito sa kanyang dibdib na para bang nagtatago. I also miss you calling me by that name. It felt so nostalgic that made my heart beat like crazy. Anito habang hindi pa rin nag-aangat ng tingin. So what do you like me to call you? Acer or Adam? Just one. Nag-angat ng tingin sa Acer sa kanya at matamis na ngumiti. Every names you call me sounds music to my ears, agape mo. Napangiwi naman siya sa sinabi ng lalaki. Corny mo talaga. Pairap niyang sabi. Muli siyang niyakap ni Acer. Sa'yo lang naman ako corny eh. Yumakap siyang pabalik sa lalaki sa kaumunan sa matipuno nitong braso. But I still love you so much. Kahit na ang corny mo na. I know. And I love you too. Sandali siyang natahimik habang pinakikinggan ang tibok ng puso ng bawat isa. Pero hindi nagtagal ay nakaramdam siya ng pagkalam ng sikmura kaya nag-angat siya ng tingin sa lalaki. Acer? Let's get up and cook. Ayaw niya dito pero hindi ito gumalaw at nanatili lang na nakapikit kaya niyugyug niya ito. Acer, I'm hungry. Muling niyang pukaw sa asawa. Kulang na lang ay sagawan niya itong nagugutom na ang anak nila pero pinigilan niya talaga ang sarili para hindi ma-spoil ang kanyang plano. 5 more minutes, agape mo. Just let me hug you. Andito tumarap sa kanya. What's with you today? Tanong niya. Umiling lang sa Acer at muli pa siyang niyakap. I wish we could stay like this forever. Until the day that we will get old together. Biglang sabi nito. Kunot noon niyang tinignan ang nakapikit na asawa. Acer was suddenly out of blue. Ano ba yung pinagsasabi mo ha? Why does it seem like our relationship is going to end? May hindi ka ba sinasabi sa akin? Kinantalan siya ni Acer ng halik sa noo. A very deep one kaya naman naiinis niya itong pinalo sa dibdib.
Parang may plano kayatang hindi panindigan yung mga pinagsabi mo noong nakaraan na. Tukoy niya sa pagsusumamo nito na ipaglaban niya. I just love you so much, Anika. That's why I'm talking like this. Sandali pa niyang pinagmasdan sa Acer bago padabog na bumangon at pumunta ng kusina. Agad namang nakabuntot sa kanya ang asawa at niyakap siya mula sa likuran. Bitiwan mo nga ako. Asik niya dito. Hindi naman nakinig sa Acer kaya naglalakad siya habang nakapulupot pa rin ang mga braso nito sa kanya. Nagalungkot siya sa cupboard para maghanap ng pwedeng gawing almusal pero wala iyong laman. The cupboard was dumb empty. Wala akong stocks. Muling binuksan ni Acer ang cupboard pagkatapos ay nasapon nito ang sariling noo nang mapagtantong wala ngang laman na kahit na ano ang cupboard dito. Shit, why did I forget about it? Ang bilis ko kasi nakatulog kagabi. Kamot ulo nitong paliwanag. Let's just order. Suggestion niya. Nakaramdam na kasi talaga siya ng pagkalam ng kanyang sikmura. Siguro gutom na din ang baby niya. Okay, what do you want to eat? Tanong nito habang hinuhugot ang cellphone sa shorts nitong suot. Sandali siya nag-isip pero maya-maya pa ay nagbago ng isip niya. She suddenly wants to eat breakfast outside with him. Fast food tayo? Huh? It's so crowded at this time. Kunot noon itong sagot. Napasimangot siya. Yun pa naman ang gusto niyang subukan kasama ang lalaki. They seldom go out dahil na rin busy silang dalawa sa kanilang kumpanya. Okay, I'll call one of my men to rent a fast food chain just for the two of us para hindi na tayo mahirapan sa pagpila. Kaswal nitong sabi habang kinakalikot ang sariling cellphone. What the hell? Let's just fall in line together with other people, Acer. Sobra ka naman dyan sa suggestion mo. Awat niya. But, no buts. I know, you're a billionaire. But let's experience the normal things in life without spending too much money like what you're suggesting. Pagkatapos ay mag-grocery tayong dalawa. What do you think? Isn't it a nice idea? Ilang saglit pa itong nag-isip bago unti-unting sumilay ang ngiti sa mga labi. Sounds interesting, Agape mo. Sumakay sila sa kotse ni Acer at ito na mismo ang nagmaneho. But then, she's sure they are followed by lots of bodyguards somewhere out there. Tumigil sila sa tapat na isang sikat na fast food chain at hindi nga nagkakamali sa Acer dahil medyo marami ng tao ang nakapila sa unahan. Are you sure you'll be fine falling in line? I could call the owner up. Ayos lang nga. Halika na. Ayaw niya dito tinilang papasok. They were holding each other's hand while looking at the menu above. She slightly felt giddy nang tingnan niya ang magkahugpong nilang kamay. Inilibot niya ang tingin sa paligid at nakitang karamihan sa mga nandoon ay nakatingin sa kanila, partikular na sa asawa niya. Almost all women inside are ogling at her husband, samantalang ito ay wala man lang pakialam sa paligid. Hindi niya maiwasang mapasimangot. How can he be so hot when he's just wearing a simple black V-neck shirt? Kahit ano yata ang suotin nito, ay gwapo pa rin ang lalaki. Nagulat na lang siya nang patakan nito ng halik ang kanyang noo. Why are you pouting? Do you want me to bite those lips of yours? Bulong ni Acer. They keep staring at you. Who? Women, who are here? Inilibot ni Acer ang tingin sa paligid pagkatapos ay inosenteng tumingin muli sa kanya. I don't see any. Inirapan niyang asawa pero lihim siyang napangiti nang maramdaman niyang pumunta sa Acer sa kanyang likuran at kinabig siyang palapit dito. She saw disappointment and envy in the eyes of women who were ogling at her husband that made her smile in the triumphant way. We should visit the hospital first before going to the grocery. Anito nang maupo sila matapos makuha ang kanilang order. The smell of the fried chicken suit her nostrils, kaya naman napa-order siya ng isang bucket. Wala namang naging problema kay Acer pero kita niya ang pagtataka sa mga mata nito. Marahil ay hindi nito inaakala na ganoon siya kalakas kumain. Why? Tanong niya habang umunguya ng manok. Did you forget about the test results? We need to get it so that I will know kung ayos ka na ba talaga. I can't sleep knowing that you must still have some injuries left unattended. Yeah? Can't sleep like last night? Tukso niya. Though she know the reason behind it, ay hindi niya pa rin maiwasang hindi tuksuin ng asawa.
It was very entertaining. Pasalamat na lang talaga siya sa kaibigan niya at marami itong naituro sa kanyang kung ano-ano na lang. About that, I think I need a check-up too. Why did I fall asleep that fast? Naiiling nitong tanong. No need. Baka pagod ka lang talaga saka nakausap ko na ang doktor na nag-asikaso sa akin kagabi. Sabi niya ayos na. Aniya para pigilan ito sa pagpunta ng ospital. How? Did you go out while I was asleep? Kunot noon itong tanong. Hindi no. He called you kaya lang. Tulog ka na eh. Tumango sa Acer at nagpatuloy sila sa kanilang pagkain. Pagkatapos niyong kumain ay hindi pa rin nagpaawat sa Acer na dalhin siya sa ospital. But luckily, the doctor didn't say anything about her pregnancy, except the results from the accident, which she was thankful. After the hospital ay dumiretso na sila sa grocery store. Acer was the one who's pushing their cart, habang siya naman ang tagakuha. And like what happened in the fast food earlier, karamihan din sa mga kababaihan ay halos mabali na ang leeg kakatingin sa asawa niya. Lahat ng mga inilalagay niya sa kanilang cart ay wala namang reklamo sa Acer. Pero nang makarating sila sa junk food section, nag-iba bigla ang ihip ng hangin. Bakit mo sinauli? Nanggagalaitin niyang tanong. Ilang beses na siyang kumuha ng iba't ibang brand pero panay naman ang sauli ni Acer sa mga iyon. That is a junk food and it's not good for you. So halika na. Wika nito at pinanlakahan pa siya ng mata sa kamarahang hinila paalis doon habang tulak ang kanilang cart.